the Chief of Public Relations from the Bureau of Fire Protection to discuss the measures and priority projects they have to prevent fire in celebration of the New Year. Good morning and welcome back to Rise and Shine. Good morning po. Morning po. Sir Marshall. Good morning, Ma'am Ella. Good morning, Jen. At good Jenny. morning, Jenny. Good morning sa mga nakikinig na inyong at nanonood ng inyong programa. Yes, Ayan. partner. Malapit nang matapos ang taong 2014. So ano po ba ang mga nagiging priority project ng BFP ngayon? Ang priority project ng Bureau of Fire Protection ngayon ay sana maiwasan natin yung sunog, lalo-lalo na itong pagsapit ng New Year. So ang ginagawa ng Bureau of Fire Protection dyan ay nangangampanya kami na suportahan nila itong programa naming Oplan Paalala. So itong binibigay namin sa kanila. Ito pong Oplan Paalala para iwas kapotok at sakuna at saka sunog ay mga leaflets po ito na merong mga safety reminders para sa ating mga kababayan at dinidiscourage namin yung paggamit ng mga firecrackers o di kaya yung mga pyrotechnics na pwedeng mag-cause ng sunog. So Okay. ito po ay meron din po kaming ginagawa na pag-iikot sa mga malls para magkaroon ng awareness itong ating mga shoppers at hinihikayat namin na suportahan nila itong programa ng Bureau of Fire Protection. At kung makikita po nga nila ay umikot na po kami sa mga malls at hanggang makarating din kami sa Bukawi, Bulacan. Para sa ganon, ma-ensure ang safety at ma-discourage natin yung mga maling paglagay ng mga firecrackers. Although sabi nga namin, ang advokasya ng Bureau of Fire, if possible, is to discourage our yung community sa paggamit itong firecrackers. Meron naman pong mga alternatibo katulad ng mga turotot o ano pa mga bagay Kaldero. na pwedeng mag-ingay. Opo, yung kaldero. Oo. Hindi na natin itatanong tong partner na why do you discourage yung mga firecrackers for obvious reasons, kind of for safety and para maiwasan ang sunog. Now, partner. Yun, itong paggamit ng firecrackers, ito po ba ay may posibilidad na magkaroon din ng sunog Yes, sa iyong lugar? tama po yan. Kaya nga po... May nangyari na po bang ganon? well, basic experience namin po, after the revelry, 30 minutes after ng putukan, yung mga nagano ng mga fireworks, 30 minutes after, tawagan na sa bumbero. So, logically, wala namang ibang cause except yung mga fireworks or yung mga flying firecrackers. Kaya, doon sa magsa-celebrate ng Pasko o kaya New Year, siguraduhin natin na after the revelry, ay check natin yung bubong natin, basahin natin, linisan natin. Kasi usually yung mga ember ng mga bumabagsak ng mga flying firecrackers ay yun ang nagkukos ng sunog. Kasi pag na-estimate mo yun, after the revelry, matutulog na. And then after 30 minutes, siguro umaapoy na ang bubong. So meron na po talaga naging data ng fire incident which primarily caused by firecrackers? Yes, actually ang data namin noong November 2012, November to January, November 2011 to January 2012, meron po kaming fire incident caused by firecrackers na mga 34 fire incidents. Okay. 34? Yes, buong Pilipinas po yun. Okay. Tapos yung cause ng sky lantern ay 3. And then yung cost naman ay Christmas lights ay 3. However, itong pumasok na yung November 2012 to January 2013, meron na lang po tayong 24 fire incidents caused by firecrackers or pyrotechnics. At doon naman sa Christmas lights ay mga 2 at saka yung sky lantern ay 2. So ngayon po, sana ay 0. Yun po ang advokasya natin. Okay. Sir, do you think Filipinos now are already aware of the safety tips when buying Christmas lights and other electrical products used in the celebration of Christmas and New Year? Feeling ko hindi pa masyadong aware ang Filipinos. Kaya, Yes, opo. Kaya nga po, maigting na kinakampanya, The Bureau of Fire Protection is really doing its best, exerting its effort to ma-level up yung awareness ng ating mga kababayan para nga sa ganon ay
alam na nila kung anong dapat nilang gawin, anong bibilhin nilang mga produkto na dapat meron po itong mga ICC marks. Yun, ICC mark. Yes, at dapat po ay Indisposable. Yan yung para sa mga Christmas lights. opo, di sa ba? Christmas Okay. lights. Tapos disposable po, mas better, di ba? Oh, at saka LED. Ibig sabihin, yung hindi gaano umiinit yung bulb ng Christmas lights. Kasi pag masyadong uminit siya at saka makadikit ito sa medyo flammable materials, it will cause fire incident. Tapos kung kakabit tayo ng mga Christmas lights, ay wag nating ipadaan sa ilalim ng rugs yung mga wires dahil kung magkaroon po ito ng short circuit, Sunog ang rag. masusunog ang rugs at the same time, buong bahay natin ay Sunog na. masusunog. Alright, nabanggit papailan. natin ang firecrackers po. No, gusto ko lang malaman at para sa kaalaman na din po ng lahat ng mga televiewers na nanonood ng Rise and Shine, ano po itong mga firecrackers na nakapaloob dito? Ano-ano yun? Na dapat nilang iwasang gamitin. Okay. Actually, una, no, sabi ng BFP, huwag tayong gumamit ng firecrackers. Pero kung talagang hindi maiwasan, ay bilhin natin itong regulated na firecrackers. Meaning to say, yung mga maliliit lang, ang pulbura, maliliit na mga... Tulad ng ano po yan? Watusi? Pwede yun? Watusis, bawal po yun. Okay. So, meron tayong mga nakalagay na mga bawal. Hindi ko lang mabasa. Sira na mata ko ata. Kailangan namin ng antipara Watusi, dito. bawal pala Yes, yun? bawal ang watusi dahil dancing firecracker yun eh. Hindi mo Okay. makontrol. And then, yung piccolo. Ang piccolo naman ay nakakalason. At saka mabilis. Alam mo, minsan hindi ko na alam kung ano ang itsura nung piccolo. Yung Ang mga, piccolo dapat pala ay- next time, yes, meron tayong sample. na papakita natin sa Yeah. ating Televiewers. yes, para Kaya lang alam nila bawal kung po ano yun. No? yun. Saan kaya tayo makakuha kasi bawal yun? Hindi po, Pero ano anyway, lang, yung picture, mga yes, pictures. Yes, picture. oo. Pero actually yung Watusi. watusi ay yung parang manipis siya, no? Na kinikis-kis Ginaganon. siya. Opo. na nangahabol. Yes. Tapos yung mga malalaki na mga sinatawag nilang lapla. Ano pa? Hindi po ba mga isda pangalan yun? sila dyan eh. Lapla. Goodbye Philippines. So Ano maraming yung mga Goodbye Philippines na yan? Di ba yung po yung ano? malalakas. Yung Towel? sinturon Ni ni Judas. Judas. Yan, bawal din po yan. So actually po, iniiba-iba lang yung pangalan. Yung triangle po. Anong tawag doon? Yun ang tinatawag na Napoles? hindi, iba-iba kasi yung pangalan, ano? Parang iniimbento lang nila. Pero ang bottom line ay yung malalakas na pulbura. Ibig sabihin, maraming pulburang nakalagay. At ang ibig sabihin, kung maraming pulburang nakalagay, pag sinindihan mo ito, goodbye Philippines. Sir, may tanong ako. Kunyari, nagda-drive kami, di ba? Tapos may Naghagis? Oo. Sumakto sa ilalim mo. Tapos nakastop ka. Pag sumabog po ba yun, sasabog doon yung kotse? Well, hindi naman siguro ganun, ano. Kaya lang, mahirap kung mag-take chance tayong ganun. Mas mainam na lang po na, halimbawa, malapit na yung pag-celebrate ng New Year, ay wag na po tayong palabas-labas. Dahil nga, posibleng ganun, matapunan tayo ng mga firecrackers. Kaya yung mga kababayan natin, dinidiscourage natin yung paggamit itong mga firecrackers. Alright. Okay. Ulitin lang po namin, wag na tayong gumamit ng firecrackers dahil meron namang alternatibo na po pwede natin gamitin sa pagsalubong ng 2015. Maaari tayong gumamit ng torotot, kaldero, pwede rin yung pagbusina, Fountain. Yung fountain po. busina sa kotse. Ay, well, Basta okay lang nag-iingay. naman. May sparklers. Yung sparklers, tawag yan, yan. fountain. Basta't maging responsable lang po na huwag ididikit doon sa malapit na mapagmulan ng sunog. So, ang advice is, pag magamit tayo nito, kung hindi maiwasan, be responsible, Yes. use our common sense, and of course, meron tayong emergency or contingency plan dyan. Merong timba ng tubig. At saka Contingency emergency plan. kit. Oo. At saka partner, huwag silang gagamit ng barel. Yung iba Isa pa nagpapaputok yun. sa ere ng barel. Oo, dahil pag bumagsak yun, di ba? Oo. Isa pa, partner, anong pa pwede natin gamitin? Pang-ingay? Sumigaw ka. Pwede rin yun, Pwede. di Tsaka ba? tumawa tayo ng malakas, di ba? Okay, thank you so much, Chief Inspector Renato Marshall. Meron po ba kayong hotline na pwede nilang tawagan para naman sa ating mga televiewers? And last message po para sa In case of ating... emergencies. Well, in case of emergency, malimit naman yung sunog dito sa NCR. They can call 410-6319 or they can dial the 117. And of course, again, yung paalala, suportahan ang programa ng Bureau of Fire Protection para sa ganun maging happy at merry ang ating Christmas at the same time ang ating New Year. Yes, Yes, thank you so much.